Marcos, 9 na kabanata. At sinabi niya sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nangakatayong ito na hindi matitikman sa anumang paraan ang kamatayan, hanggang sa makita nila ang kaharian ng Diyos na dumarating na may kapangyarihan. At pagkaraan ng 6 na araw ay isinama ni Jesus si Pedro at si Santiago at si Juan, at sila'y dinalang bukod sa isang mataas na bundok, at siya'y nagbagong anyo sa harap nila. At ang kanyang mga damit ay nangagniningning na nagsiputing maigi, na anupat sino mang magpapaputi sa lupa ay hindi makapagpapaputi ng gayon. At dooy napakita sa kanila si Elias na kasama si Moises, at sila'y nakikipag-usap kay Jesus. At sumagot si Pedro at sinabi kay Jesus, Rabay, mabuti sa atin ang tayo'y dumito, at magsigawa kami ng 3 tabernakulo, isa ang sa iyo, at isa ang kay Moises, at isa ang kay Elias. Sapagkat hindi niya nalalaman kung ano ang isasagot, sapagkat sila'y lubhang nangatakot. At dumating ang isang alapaap na sa kanila'y lumilim, at may isang tinig na nanggaling sa alapaap. Ito ang sinisinta kong anak, siya ang inyong pakinggan. At karakarakay sa biglang paglingap nila sa palibot-libot, ay wala silang nakitang sino man kundi si Jesus lamang nakasama nila. At habang nagsisibaba sila sa bundok, ay pinagbilin niya sa kanila na sa kanino man ay huwag nilang sabihin ang kanilang nakita, maliban na pagka ang anak ng tao ay magbangong maguli sa mga patay. At kanilang iningatan ang pananalitang ito, na nangagtatanungan sila kung ano ang kahulugan ng pagbabangong maguli sa mga patay. At tinanong nila siya na sinasabi, bakit sinasabi ng mga eskriba na kinakailangang pumarito muna si Elias? At sinabi niya sa kanila, katotohanang si Elias ay pariritong mauna, at isasauli sa dati ang lahat ng mga bagay, at paanong nasusulat ang tungkol sa anak ng tao, na siya'y maghihirap ng maraming bagay, at pawalang halaga. Datapwat sinasabi ko sa inyo, na naparito na si Elias, at ginawa din naman nila sa kanya ang anumang kanilang inibig, ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. At pagdating nila sa mga alagad, ay nakita nilang nasa kanilang palibot-libot ang lubhang maraming mga tao, at ang mga eskriba ay nangakikipagtalo sa kanila. At pagdakay ang buong karamihan, pagkakita nila sa kanya, ay nangagtakang mainam at tinakbo siya na siya'y binati. At tinanong niya sila, ano ang ipinagkikipagtalo ninyo sa kanila? At isa sa karamihan ay sumagot sa kanya, Guro, dinala ko sa iyo ang aking anak na lalaki, na may isang espiritong tipi, at saan man siya alihan nito, ay ibinubuwal siya, at nagbububula ang kanyang bibig, at nagngangalit ang mga ngipin, at unti-unting natutuyo. At sinabi ko sa iyong mga alagad na siya'y palabasin at hindi nila magawa. At sumagot siya sa kanila at nagsabi, O lahing walang pananampalataya, hanggang kailan makikisama ako sa inyo? Hanggang kailan titiisin ko kayo? Dalhin ninyo siya rito sa akin. At dinala nila siya sa kanya, at pagkakita niya sa kanya, ay pagdakay pinapangatal siyang lubha ng espiritu, at siya'y nalugmok sa lupa, at nagpagulong-gulong na bumubula ang kanyang bibig. At tinanong niya ang kanyang ama, kailan pang panahon nangyayari sa kanya ito? Sinabi niya, mula sa pagkabata, at madalas na siya inihahagis sa apoy at sa tubig upang siya'y patayin. Datapwat kung mayroon kang magagawang anumang bagay, ay maawa ka sa amin at tulungan mo kami. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo, ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa kanya na nananampalataya. Pagdakay sumigaw ang ama ng bata at sinabi, nananampalataya ako, tulungan mo ang kakulangan ko ng pananampalataya. Nang makita ni Jesus na dumaragsang tumatakbo ang karamihan, ay pinagwikaan niya ang karumaldumal na espiritu na sinasabi sa kanya, ikaw bingi at piping espiritu, iniuutos ko sa iyo na lumabas ka sa kanya at huwag ka nang pumasok na muli sa kanya. At nang makapagsisisigaw at nang siya'y mapangatal na mainam, ay lumabas siya at ang batay naging anyong patay, anupat marami ang nagsabi siya'y patay. Datapwat hinawakan siya ni Jesus sa kamay at siya'y ibinangon at siya'y nagtindig. At nang pumasok siya sa bahay, ay tinanong siya ng lihim ng kanyang mga alagad, paano ito na siya'y hindi namin napalabas? At sinabi niya sa kanila, ang ganito ay hindi mapalalabas ng anuman maliban sa pamamagitan ng panalangin. At nagsialis sila roon at nangagdaan sa Galilea at ayaw siyang sino mang tao'y makaalam niyaon. Sapagkat tinuruan niya ang kanyang mga alagad at sa kanila'y sinabi, ibibigay ang anak ng tao sa mga kamay ng mga tao at siya'y papatayin nila. At
pagkapatay sa kanya ay siyang magbabangong muli pagkaraan ng 3 araw. Ngunit hindi nila naunawa ang sabing ito, at nangatakot silang magsipagtanong sa kanya. At sila'y nagsidating sa Kapernaum, at nang siya'y nasa bahay na, ay tinanong niya sila, "Ano ang pinagkakatuwiranan ninyo sa daan?" Natapwat hindi sila nagsiimik, sapagkat sila ay nangagtatalo sa daan kung sino ang pinakadakila. At siya'y naupo at tinawag ang 12 at sa kanila'y sinabi niya, "Kung sino man ang ibig na maging una, ay siyang mahuhuli sa lahat at lingkod ng lahat." At kinuha niya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila, at siya'y kanyang ikinalong, na sa kanila'y sinabi niya, "Ang sino mang tumanggap sa isa sa mga ganitong maliliit na bata, sa aking pangalan, ay ako ang tinatanggap. At ang sino mang tumanggap sa akin ay hindi ako ang tinatanggap, kundi yaong sa akin nagsugo." Sinabi sa kanya ni Juan, "Guro, nakita namin ang isa na sa pangalan mo'y nagpapalabas ng mga demonyo at pinagbawalan namin siya sapagkat hindi sumusunod sa atin. Huwag ninyong pagbawalan siya sapagkat walang taong gumagawa ng makapangyarihang gawa sa pangalan ko na pagdakay makapagsasalita ng masama tungkol sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay sumasa atin. Sapagkat ang sino mang magpainom sa inyo ng isang sarong tubig dahil kayo'y kay Kristo, katotohanang sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala sa anumang paraan ang ganti sa kanya. At ang sino mang magbigay ng ikatitisod sa maliliit na ito na sumasampalataya sa akin, ay mabuti pa sa kanya kung bitinan ang kanyang leeg ng isang malaking gilingang bato at siya'y ibulid sa dagat. At kung ang kamay mo ay makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pingkaw kaysa may 2 kamay kang mapasa impyerno sa apoy na hindi mapapatay, na dooy hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy. At kung ang paa mo'y makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok kang pilay sa buhay kaysa may 2 paa kang mabulit sa impyerno, na dooy hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy. At kung ang mata mo'y makapagpapatisod sa iyo, ay dukutin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa kaharian ng Diyos na may isang mata kaysa may 2 mata kang mabulid sa impyerno, na dooy hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy, sapagkat bawat isa'y aasnan sa pamamagitan ng apoy. Mabuti ang asin, datapwat kung tumabang ang asin, ay ano ang inyong ipagpapaalat? Taglayin ninyo sa inyong sarili ang asin at kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa.